Diyos. Nangyayang ko pong lahat na kayo tumayo. Pasensya natin Diyos. Kawitan natin ang ating Diyos sa mga ito. Saan paglapit sa Kanya, tuloy natin salamatan natin Diyos sa ating mga buhay sa ito. Sa libong ito, mapaligabong linggo na pinipo niya tayo sa lugar kung saan tayo makapagsabi. Sa
Pag-ibig mo, lantas, ikaw.
silang nalalakad. Ligaya. Ligaya, Joy. Dalawa ba? Yan. So, sobrang ligaya na siya. So, yan. Meron na po bang ibang bago? Wala. So, sige po. Ayan. Welcome po kayo sa aming church, Unity Christ Church. Lagi po sinasabi sa mga bago sa nangyayin lang na yung una.
ni nandito yung huli na pagpunta na dito. Sana kasama namin kayo sa pagpunta sa aming Diyos. Okay kayo. Welcome po kayo. So sa oras na ito, dahil po tayo sa pagbibigay ng pagpunta sa ating Diyos sa pagpunta ng mga patotoo. Kahit dalawa lang po ngayon, meron po bang nais na magbigay ng kapulihan sa ating Diyos? Basta salamat. Amen. Si Pastor? Amen. Kung ito ang Panginoon, isipokal ng magmumuli, mga kapatid, kami naman po narin ito na kapalit naman. At buhay ka masalamat sa Panginoon, sa kabutihan, na pinakalap niya sa pati sa atin. Lalo na po sa aking pamilya, na nasa Bicol. So, nakita po namin na kami nasama-sama kami sa loob ng isang taon. Tagal ko na po na nandito sa Manila. Nung taon lang ngayon kami nagkasabay-sabay umuwi. Kaya sabi ko nga, napakabuti ng Diyos sa aming buhay. At ako po yung gaganap dahil sa pag-iingat ng Panginoon sa amin. Alam niyo po nung kami umuwi, 23 na gabi. Sana, muntik na po kami mahulog sa bangin. Kung nabalitaan niyo yung kasi nabalitaan siya, yung basa na sakyan namin, pag alas 12 na kami umalis ng Cubao. Pagdating ng sisa, madaling araw na, napapansin ko na yung paglalagatok ng Ibega. Sabi ko parang may diferensya niya yung guide niya. At nararamdaman ko talaga, sabi ko, Lord, ikaw na lang bahala mag-protection sa amin kasi ako alam yung panahon na talagang napakahirap na dumaulan. At yun ay talaga, sikap siya. Parang yung parang iwi yung gawagin pagdating na sa Thailand. Unang nagatok niya, okay lang. Pangalawa, nakalusot pa. Doon sa talaga, biglang liko na, doon na talaga nawala ng control yung bus. Alam niyo po, isang kita na lang sa bangin. Muntik na mahulog. At ako po yung nagagalap dahil sa proteksyon ng Panginoon. Kasi po, hindi nagpanik yung tao. Talagang, ako tumayo na talaga, sabi ko, Lord, ano ba ito? Walang kahit isang tao na nakatigaw. Sabi ko, napakabuti ng Panginoon. At alam niyo po yung lugar na yun ang pinakamaraming na-aksidente. Walang tao na walang nahuhulog doon. Kaya kung titingnan mo, yung bangin napakalinis. Napakataas na talaga. At salamat sa Panginoon dahil iningatan niya kami. Nakauwi kami ng buhay. 4 pa naman kami. Sabi ko, salamat sa Panginoon. At alam ko po, may plano ang Diyos kung bakit tayo niligtas. Wala na ako nung sabi ko, Hallelujah Lord, purihin ka. Yan na nasabi ko. At nung huminto yung bus, sabi ng driver, salamat sa Panginoon dahil hindi tayo pinabayaan. At yung pasalubong namin na van, napakabilis din, nakailag kasi kinain namin yung linya. Nakakaliwa kami. Kasi palito siya, medyo gumalagpag kami. Mabuti na lang may lusutan sa kabila. Talagang napakabilis din yung van. Kaya, nung araw na yun, mga kapatid, napakaraming na-aksidente. Hindi lamang doon sa, hindi lamang sa Camarines Norte, maging sa Camarines Sur, sa Andaya Highway. Yan po. Alam mo po yung nagiging problema kasi dyan? Hindi ko po sa mga kontraktor po talaga kasi. Dahil sa sobrang pagtitipid, pati kalsada, halip na lakihan, ay niliitan. Nang magkaroon ng isyo, meron po mga kalsada na hindi natatapos hanggang ngayon. Hindi na nagagawa dahil may mga isyo. Yan pong papunta ng isyo niya talaga napakahirap. Kaya salamat sa Panginoon, pag-pray natin ang ating bansa na sabi nga yung kuratot mabawasan man lang para yung mga binabayad nating buwis sa impyerno magamit sa tama. Sa atin, di po yung galing. Tinitipid para magkaroon sila ng pera sa kanilang mga bulsa. Kaya sabi nga po, bahala na ang Lord na magsingil sa kanilang mga ginagawa. Ang lugar po natin, sabi nga ay kalamak ang korupsyon. Kaya lahat na bagay, tinitipid. Maging siminto, salit na yung bakal, ay 25 din, nagiging 20, na lang. Ang nagiging bilin din, lumilit ng lumilit. Ang siminto, dapat class A siya, nagiging class B na, halo, para lumaki yung mabubuhusan.
kailangan po mga kapatid, mabago ang sistema ng ating bansa. Ano po, para mabawasan yung korupsyon, para naman tayo makapabuhay na dahil. At salamat po sa Panginoon, sa pag-iingat sa bawat kaya sa atin sa loob ng isang taon. Yun lang po, tuloy ng Panginoon. Amen. Welcome po. Meron ka po ba? Isa na lang? Meron ba? Siyempre lahat tayo nakatanong. Wala na ba? Yeah. So kung wala na po, pasalamatan lang natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay, mga araw-araw sa iyo. Kaya malalangin, pasalamat po kami ng Diyos sa aming mga buhay, Panginoon, na ikaw patuloy na nasusustain, Lord. Yung mga pangangailangan namin ay patuloy mong pinakakaloob o Diyos. Lord, hindi kami nakukulang, Panginoon, dahil ikaw ang sa kata namin, Panginoon. Pero pasalamat kami sa araw-araw, Diyos, na binapanan kami, Panginoon, ang pamilya, ang mga trabaho, Panginoon, isang pag-aaral, Panginoon, pag-ilaw, Diyos, na nakatapat mo sa amin, at patuloy kami nananalig mo, Diyos, na sa aming mga buhay, patuloy na ikaw ang bibigay na pag-anapan nito, Diyos, na pasalamat namin ng lahat, Panginoon, na darating na bagay, Panginoon, mga kagalingan ng Diyos sa aming karamdaman, Panginoon, at patuloy na bibigay, at Panginoon, isang magbuting napasan ng Diyos ang pinakalong sa amin, dahil kami nananalig sa iyo. Tuloy nga ang Diyos na susunod na gawain, na patuloy na maitaas, mapapurihan, at Panginoon, isipin mo aming diwa, pag-iisip sa pakikinig ng iyong salita, upang patuloy na magamit namin ito sa buhay, ngayon namin sa aming mga buhay, lalo na sa paglakas sa iyo. Maraming salamat po, aming mga buhay ay matotoo para sa iyo. Kaliwalhatian, ipataas Panginoon. Maraming salamat po, nabili namin ang lahat ng papuri sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Salamat po sa amin. Amen. So, ito po, bago po natin tawagan ang ating nagpapasalita. Ito, meron pong pagkain sa likod. Yung mga tribals po, dito lang po muna siya. Ano po, mag-awag po sana natin uwi para magamit natin. Balik lang natin siya doon pagkatapos mamaya. So, gamitin natin siya sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Handa natin ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. Nagawa ko po si Pastor Wen, upang magagawa ng salita ng Diyos. Amen. Isa mo po pala umaga sa lahat. Maraming salamat po sa araw na ito at tayong lahat ay nandito upang marinig ang katotohanan tungkol sa ating Diyos sa buhay. Amen. Bago po tayo magpatuloy, nais ko po muna humingi po tayo. Hallelujah, Lord. Ama namin Diyos na banal at dakila, maraming salamat po sa oras nito. Sa muli kami po ay tinipon upang ang lahat ng inyong kalooban ay may pahayag sa sangkatauhan. Kaya sa po Panginoon na sa pamamagitan ng inyong patubay ng banal na Espiritu ay ang lahat ng narito ay mapusto sa iyong salita. Kaya sa po Panginoon na hilingin sa iyo ng bawat isang narito ay maging bahagi at makibahagi naman sila doon sa kanilang mga pupuntahan, lalo na sa kanilang mga mahal sa buhay. Panginoon, nais ko po, Panginoon, ay taas sa iyo ang tunay na diwa ng pagmamahal at pagsunod sa iyo. Paspasan po nito ang gawain sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Alam po ninyo mga kapatid, hindi ligid sa atin na ang galit ng Diyos ay napakahirap na. Maaari ng iba sa atin ay hindi nag-iintindi ng mga krimen, mga kalamidad, mga sakit. Maaaring binabaliwala natin yan. Ngunit ang napakahalaga ay malaman natin ano ang ugat kung bakit nagkakaganito
ang hindi lang sa Pilipinas, buong mundo. Alam po natin na mga iba-iba ang Diyos na sinasamba ng tao. May sumasamba ng hayop, may sumasamba ng mga ribulto, marami po yan. Pero bago ang lahat po, alam ko po na sa pangangaral ng salita ng Diyos ay kadalasan na tatat sa ating ego. Pero tandaan po natin ang sinabi ng Biblia sa Hebrews 12 na kung kaya tinutuwid ang tao dahil mahal na mahal tayo ng Diyos at di ba sa mahal na mahal tayo ng Diyos ay upang tayo may tuwid sa ating mga pagkakamali. Nalulungkot po ako sapagkat maraming mga bahagi sa Biblia na nagsasabi na kapag ang isang bayan ay pinarusahan, pati yung mga walang malay sa dadamay. Tandaan po ninyo ito ang dito sa Pilipinas. Dito na lang kayo magsimula. Maraming mga pastor, maraming mga preachers na pagdating sa ganitong tinatawag na topic, inaalis ang microphone ganito. Upang hindi marinig ng mga tao. Subalit, ang utos ng Diyos ay babasahin ko sa inyo. Sabi ng Diyos sa Jeremiah 26:2. Ito po isang bahagi ko lang, may part 2. Yung una, yung bakit ang isang totoo na pastor hindi natatakot na sabihin ang katotohanan. Bakit ang isang pastor gustong sabihin ang mali sapagkat mahal na mahal kayo ng pastor na yan. Ang sabi dito, tumayo ka sa bulwagan ng templo at magsalita ka sa mga naninirahan sa lahat ng lungsod sa Huda na naroon upang sumamba. Huwag kang maglihim ng anuman. Ang utos, huwag maglihim ng anuman. Sabi niyo sa Ezekiel 3:18-21. Maaaring ito'y hatol na kamatayan para sa masama. Kapag hindi mo ito mo sila pinagsabihan lumayo sa kasamaan, mamamatay sila sa kanilang kasamaan. Ngunit mananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Hindi ko ba? Bakit kami matapang na nagsasalita na hindi naman kami yun nagsasalita? Diyos ang nagsasalita dito. Ngunit wala kang pananagutan kung ayaw nilang talikdan ang kanilang kasamaan matapos mong balaan. Kapag ang masama nagpakasama, kapag nagpakasama ang isang madumi, isipin po niya, kaya dito, walang safe, walang safe working. Ito po, sabi sa 20, kapag ang masama, ang nagpakasama ng isang madumi, ay ilalagay ko siya sa pamanig. Mawawalan ng kabuluhan ang kabutihan ginawa niya noong una at mamamatay siya sa kanyang kasalanan. Pag hindi mo pinaalalahanan, pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag pinayuhan mo siyang lumayo sa kasamaan at makinig sa iyo, hindi siya mamamatay at wala kang pananagutan. Pansinin po ninyo mabuti. Napakadali ba ng tungkulin ng isang pastor? Ito po. Sabi sa Matthew 18:7, nakapangingilabot ang kasasakitan ng mga taong pinanggagalingan ng kasalanan. Kung ang isang totoong Kristiyano ay may takot sa Diyos, mag-iisip-isip siya, ako mahirap pa naman mahalay. Marami na bang tinatawag na ano yan, na ministry. Pero alam ko rin kung bakit may 3 K yung ibang pastor. Ano yun? Kasakiman, kapangyarihan, at kayabangan. Yan ang sakit ng karamihan. Bakit?
maraming nilabag sila. Marami silang nilabag. Sa halip na mag-ordain Diyos, ang nag-ordain tayo. Sa halip na magtuturo Diyos ayon sa Hebrew, ang nagtuturo tayo. Kaya ang sabi ko sa Marcos 7 hanggang 7:8, ang nasasabi ko napakatindi. Mga turo ng tao sinusunod mo. Kaya sinabi ng Diyos sa Hosea 4:6, my people are destroyed because of lack of knowledge. Yung lack of knowledge na yun, yung kulang sa kaalaman, may kuwan pa yun. May tinatawag na lunas pa yun. Sapagkat yun ay kuwan, may baguhin kapag siya ay mag-meditate sa salita na Diyos. At tutuong siya ay nabautismuhan. Bakit? Nabanggit natin ang nabautismuhan. Ang totoong nabautismuhan may Holy Spirit yan. Pero bakit? May sinasabi ang Panginoon Kristo sa 5:30 ata yun. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, ay makakapasok sa karya ng tayo. Bakit? Yan naman tanong. Kaya nga, sabi nga doon sa 33, 31 ng Ezekiel, sama-sama nga silang simple. Pero, hindi naman totoo ako ang kanilang pinupuntahan. Nagahari pa rin sa kanilang kasalanan. Napakatalino ng Diyos. At sabi nga napakahirap naman unawain ang Biblia na hindi. Kung totoo ang isang tao, ay magalo. Walang mahirap. Ano ang kahirapan na? Sapagkat hindi sinunod ang proseso ng Diyos. Una, kailangan daw po bautismo tayo. Bakit kailangan ng bautismo? Sinabi ang Biblia sa John 3:7, kailangan lahat ipanganak namin. Kaya sinabi sa ano yan, sa 1 Corinthians 1:18 patuloy, sinasabi doon na ang tao, yan na oras ang salita ng Diyos ay hindi mauunawaan ng mga taong hindi spiritual. At yan po ay mababasa po ninyo Isaiah 55:8-9. Pag binasa po ninyo yan, maulaliwanagan po kayo. Patuloy po na tayo dito. So, ito po kung bakit ito isinulat ko, mahalaga po ito. Dahil may mga tao na galit sa pastor. Dapat at nakapagaling na hindi. Dahil sila ang magiging daan patungo sa totoong pastorat at patungo sa kaligtasan. Sapagkat ang laki ng pananagutan ng pastor pag nagkamali ng pagtuturo. Sinabi na ng 18:7 na nakapangingilado ang kasasabitan. Totoo po yan. Halimbawa, may isang pastor na nagtuturo ng mali. Nang malaman niya huli na, ano ang mangyayari sa namatay na kasama niya? Pananagutan niya ang kaluluwa noon. Sa halip na siya sana ay hindi maliligtas, halip siya ay maliligtas dahil may faith siya. Pero yung mga namatay, sisingilin sa kanya ang kaluluwa noon. Kaya, beware. Pag mali ang aral, naku, mas mabuti pang manahimik ka na lang pag nagsasalita ang pastor. Nagaling naman sa Biblia, pakinggan mo at i-take down notes. Amen? Ito. Ezekiel 33:7-9. Inulit pa dito ha. Inulit pa ng Diyos dito. Ikaw tao ay ginagawa kong bantay ng Israel. Ano mang marinig mo, sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong kasama na siya'y mamamatay at hindi mo pinaabot, isipin mo yan ha, hindi mo pinaabot sa kanya upang mapagbagong buhay, mamamatay na siya sa kanyang kasamaan. Ngunit, pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Madali mga pastor,
Ngunit kapag dinalaan mo ang masama, gayon may hindi pa rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Ito ang putos doon. Kaya ang isang pastor sigang sanda na hindi pawala niya, lalo na kung galing sa Biblia, binabasa niya. Sa ngayon, nakikita ko ninyo, ang dami-daming reliyon, pero bakit ang dami-daming parusa sa Pilipinas pa lang yan? Mapalag pa kayo sabihin natin na hindi talaga inabot ng salita ng Diyos. Anong mga bansa yun? Ang mga bansa hindi inabot ng Buddhist, yung halos kalahati. Yung tinatawag na Hindu, yung tinatawag, marami yan. Alam po ninyo kung bakit hindi pa bumabalik ang Panginoon. Dahilan yan. Hindi pa nagkukumpleto yung mga laral doon sa mga countries na yun. Hindi pa nakakaabot sa kota ng Diyos. Sinabi naman sa Biblia eh. Sabi niya mag-atay-atay kayo. Dahil hindi pa na bubuo yung kabuuhan ng mga pinatay ng dahil sa akin. Sabi ng Yesus Kristo. Ang mga talata, ang mga totoong lingkod ng Diyos ay inutusan kahit na hindi siya pakinggan. Kahit na pala hindi tayo pakinggan, halimbawa kami hindi kami pakinggan, sabihin mo na totoo. Wala kami pananagutan. Ito po, sa makinig sila o hindi, pagkat matigas ang kanilang ulo, malalaman nilang may isang propeta sa gitna nila. Nawari nakaupo, huwag kang matakot sa kanila kahit napaligiran ka. Huwag ka nga masisilap sa kanila. Bagamat sila ay talaga mapakimagsik. Ano ang ibig sabihin doon? Tinuturuan tayo at inulit doon sa pahayag ang mga duwag na pastor. Ang mga duwag sa impyerno. Sinabi yan doon sa pahayag ng Diwali. Unang-una ang mga duwag. Duwag sa anong nagipagsuntukan ng Higit? Duwag sa pamamahayan. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, na kapag isang nasa isip niya isang reliyon sabihin niya, ang ibig sabihin, takot siya. Bakit ako natatakot kung totoo sinasabi ko? Totoo ang binabasa ko. Sabi dito, sa makinig sila o sa hindi, sabihin mo sa kanila ang ipinasasabi ko sa iyo, pagkat sila ay talagang mapakimagsik. Ito ang sinabi niya pa sa Ezekiel 3:27. Kung gusto nila makinig sa iyo, makinig sila. Kung ayaw nila, huwag, pagkat na sila mapakimagsik. May hangganan ang pagpapasisya nila. Sinabi niya sa Ezekiel 20:39, sabi ni Yahweh, bayan ng Israel, kung ayaw ninyo makinig sa akin, huwag. Ang sabi sa Roma, ganito, ano kung mayroon sa kanilang hindi maging tapat? Mawawala ba ang bisa ng katapatan ng Diyos? Hindi, sapagkat tapat ang Diyos, bagaman sinungaling ang bawat tao. Kaya, kung bakit inuuna ko ito, sapagkat mamaya, papansinin natin mabuti. Bakit itong bansa natin, maski maraming napagkakaroon pa kabuti, bakit yun ito nangyari? Sabi nito, galit na ang Diyos sa mga duwag, sila ay bubulin sa impyerno, sa bahay 2:8 yan. Iyan ang dahilan kung bakit lagi akong nagbabatay sa Biblia, ayaw kong subuhay, katulad sa pagsuway, ni Hunas. Alam po ninyo mga si Hunas, ang kasaysayan na Pahtiwanan. Ang kasaysayan ni Hunas, siya ay inutusan ng Diyos. Sapagkat masama na ang nilibig. Sabi niya na nilipunin ko lahat ang tao. Ngayon, sabi ni Hunas, alam ko kung ano ang nilibig. Ang daming kriminal niya. Ang daming nila ng mga taong mamatay tao. Ang ginawa niya, pumunta siyang Tarsis. Nagsakay siya papunta ng Tarsis.
sinuway niya ang Diyos. Ano nangyari? Binagyo siya sa gitna hanggang na siya ay kinainang. Nilunok siya ng isang isda at niluwa rin siya doon din sa Ninive. Sa madaling sabi, kahit anong tago na namin nandito na kami. Kahit anong tago namin, kahit anong dahilan namin, hindi kami pinunong dahilan. Sapagkat kapag ang isang tao ay inutusan ng Diyos, dapat sundin niya. Yung hindi niya, ang ibig ko sabihin na hindi sariling pag-uutos yung Diyos base sa Biblia. Kaya nga sabi, pakinamdaman mo ang ministry mo. Kung ikaw ay nagawalis ka, walis ka. Sabi sa Roma, kung tagahugas ka lang ng kung ano dyan, so hindi mo mawala ng ministry dito sa simbahan, sa bayan na tinatawag sa bayan ng Diyos. Lahat tayo ng ministry. Yun lang na huwag kang iibig niya sa isang lugar na pinapakinggan kong salita ng Diyos. Isang ministry yan. Bakit ko nasabi yun? Yung isang talata sa Biblia, sa John, sabi niya, Maria, bakit pa sabi niya, Marta, Marta, bakit sinasayang mong kwan? Ito ang pinakamahalaga dahil hindi ito maaagaw ng iba sa iyo. Totoo yan. Ang karunungan ba ng isang pastor, maaagaw ba yan? Hindi yan. Dahil yan ay hindi naman Diyos ang gantimpala ng pastor. Bagamat mayroong risk na malaki, ang gantimpala na sa pastor, may destiny. At iyan po, pag nalaman niyo kung anong destiny, iyan na yung awa ninyo sa pastor ay mapapalitan ng suporta. Anong suporta? Hindi pera. Ipapanalangin ng pastor. Sapagkat ginamit siya sa inyong puso sa simbahan na totoo. Ginamit siya. Mas dali nyo ngayon sa malalaking simbahan. Huwag nyo, marami yan ang hindi totoo ang tinuturo ng pastor. Napakarami. Napakarami. Mamaya, isang religion muna ang babagitin natin. Sabi dito, sa Tito 1:13, ang patutuong ito ay tunay dahil dito'y sawayin mo may kabagsikan. Kalaya mo yan? Sila upang, bakit? Upang mga tuto, upang magpakagano sa pananampalataya. May dahilan pala, kaya pala pinapasaway ang mali dahil sa hallelujah. Kaya pala pinapasaway ang mali na aral dahil sa mahal na mahal tayo ng Diyos. Dito na tayo sa isang bahagi na ang ating po pinag-aaralan. Marami kayong marunong. Sabi dito, sa Exodus 23:5. Sino ba sa inyo nanonood ng TV tungkol doon sa translasyon nila? Kung nanonood kayo ng TV, makikita po ninyo ang gulo. Napakagulo. Kung sa Diyos yan, talaga ito hindi magulo. May sundukan pa. May lumalaban pa sa otoridad. Ano po ibig sabihin? Nakalagay sa Hebreo yan. Kaigalang ninyo ang mga namumuno sa inyo. Huwag niyong lalabanan. Ilabanan niya. Pagkatapos, mapapansin natin kung ilang milyon daw na mapapahamak na wala ng... Kasi ang sabi doon sa nila, sa John 5, pinangalagay doon na may mga kasalanan ahantong sa kasalanan espiritual. Kapag patuloy tayo na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mahirap yan. Isipin mo itong Biblia ko. Ang Biblia ito ay Biblia ng Katoliko. Pero bakit itong ikalawang utos, hindi binabasa? Sa self-interest. At saka ang Diyos nila, hindi naman talaga pagka laman ninyo kung sino ang Diyos nila, ang Santo Papa sa Roma. Pag binasa ninyo yung statement of faith nila, yun ang kanilang Diyos. Nagkakaroon isipin na
Mga 600 years na tayong nilupo. Umay dito. Yan pa rin ang karamihan natin kamag-anak. Nakakalungkot yan. Gusto ba natin na yung kamag-anak natin, yung kaibigan natin, yung mga mahal sa buhay natin, ay mapahamak samantalang tayo, ay nasa magandang kalagayan? Ano ang ibig sabihin mo? Ayaw natin mapahamak sila, ngunit ang tinatawag na kaligtasan kanya-kanya yan. Mababasa natin sa Ezekiel 18 na kahit na yung ama, hindi pwedeng iligtas ang anak. Sinasabi po yan sa Ezekiel 20 na kung nandun si Noe, si Jacob, si Job at saka si Daniel, sila lang ang maliligtas. At tandaan po ninyo ito, 8 million daw. Yun doon promise pa na. Pero ilang milyon ang kamag-anak nun? Ilang milyon ang nagpapabigat sa mananagutan ng Pilipinas? Ilang milyon nun? Sapagkat kapag ang nagparusa, saan ba kayo nakakita na nagbagyo dito, yung banan dito lang. Hindi na yung mga bata dito lang. Kadalasan yung isang example natin, yung sa Undoy, maraming bata ang namatay. Maraming mga nagsisimba ang namatay. Kasi pag nagparusa ang Diyos, hindi lang doon sa makasalanan. Iyan ang makasalanan, sinusuporta pa rin sa atin na sila. Bakit? Kung nagbabasa kayo ng Pasko, may nakalagay doon. Ang pagmimilagro, sinasamahan ng mga demonyo. Totoo yan. Kaya nga pinatigas ang kanilang puso, ganyan na sa bagay niya. Ano po sinabi sa ikalawang utos? Sa Exodus 20, ito, very sensitive to. Sinabi ko sa inyo, ang Biblia ko ay Biblia Katoliko to. Na may minustat, ito, kung sino-sino ha. Una, Monsignor Jose Abreu. Yan ang mga nasa nag-approve. Pangalawa, si Father Efrain Rivera. Pangatlo, si Jaime Cardinal C. Pang-apat, si Cirilo Almario Jr. Puro ito pare. Na inaprubahan itong Biblia na ito. Pero bakit hindi nila binabasa ang Exodus 20? Bakit? Ito. Kaya nga, babasahin ko sa inyo ang Exodus 20 upang malaman ninyo kung tama ba ito o mali na binabasa ko na galing sa kanila mismo. Una, sabi dito, huwag kayong sa 20 verse 3 to 6. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan, kaya larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyusan yan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibubuhin. Parurusahan ko ang lahat ng ayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na salin ng langit. Pati sa kapapuhan, paparusahan niya. Sa madaling sabi, nakakatakot talaga yan. Bakit nakakatakot? Isipin po ninyo, ikaw halimbawa ikaw ay manalapas ng mga ribulto at larawan. Yan na, yung mga kamag-anak mo pa, buti kung ikaw na lang siguro. Hindi. Sinabi niya sa Deuteronomy 5, yan ang confirmation. Huwag kayo magkaroon ng ibang Diyos manibasa. Huwag kayo magawa ng larawan o ano mo nasa langit, nasa lupa o nasa dagat upang sambahin. Huwag ninyo silang paglilingkuran o
ninyo yung Quran, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Ang kasalanan ng mga magulang ay na namumuhay sa akin, sisingilin mo hanggang sa ikatlo at ikapat na sa lahi. Bakit hindi binabasa ito? Sapagkat hindi naman ang Diyos nila totoong Diyos eh. Ito, kinopya lang ito at nilagyan nila ng pahintulot. May dagdag po na ito eh. Pinagdidin, puti, mga dagdag nila yan. Dami ng kasalanan ginawa ng mga yan. Bakit ako malakas ang loob na sabihin? Dahil mahal ko ang mga tao. Marinig pa nila ito. Magbulay-bulay sila. Yung kamag-anak natin na hindi na niniwala sa Biblia, dapat panahon na. Sapagkat may namamatay na bata, may namamatay na matanda. Mas pamalad pa nga yung namamatay ng mga tao na may diferensya, yung mga abnoy at sa mga bata. Sapagkat yan tunay na may kaligtasan niya. Pero yung mga matinong isip at saka ano yan, nasa edad, naku, sino sa mga bata na ito ang hindi nagkakaalam ng masama at mabuti? Lahat sila nakakaalam eh. Kaya ngayon naagapan natin ang mga kabataan na yan. Bakit? Sapagkat may pananagutan sila eh. Tanungin na lang po ninyo mga bata na yan kung naniniwala na masama yung murahin ng magulang. May tinanong ako niya dito eh. Nung kami nag-Bible study. Sabi ko, masama ba ang murahin mong nanay at tatay? Masama. Sabi ko, ngayong alam mo na masama at mabuti, may pananagutan ka na. May pananagutan ka na. Anong pananagutan? Yung mga kasalanan mo na ginagawa laban sa magulang mo ay tiyak sisingilin ka ng Diyos at nakakaawa ang kaluluwa mo. Sinabi ko naman po ulit-ulit, pag naghiwalay na ang katawan lupa sa ating kaluluwa, ay parusa ng agad. Hindi totoo yung may 40 days, may 9 days, hindi totoo yun. Kasi sinabi ng Biblia sa Lucas 16, sa verse 18 hanggang 33, may parusa ng agad. At sinigundahan pa yan ng 1 Peter 3:20. May parusa na paghiwalay ng katawan mo. Bakit ko nasabing Diyos sa sa 1 Peter? Sinabi doon. Anong sabi ng Biblia? Ang sabi ng Biblia, yung mga may kasalanan ng panahon ngayon, hanggang panahon ng ating Panginoon Kristo, hanggang ngayon yan, ay pinaparusahan sa Injil. Ang mga tao kasi, hindi tinuturo, hindi nila tinatanggap ang turo ng kaligtasan. Ang kanilang paniniwala, karamihan, ay, tinanggap ko ng Panginoon Kristo. Wala na akong problema. Hindi totoo yan. Nawawala ng kaligtasan eh. Halimbawa, totoo ka talaga. Take for example, totoo ka talaga. Sinabi sa Hebrews 6:4-6, Hebrews 10:26-27, at saka sa 2 Peter 2:20, nawawala ang kaligtasan kapag bumalik ka pa sa dati. Nagiging masol ka pa, kaya nagiging mortal sin. Mortal sin yung babalik ka pa sa dati mo. Pagkatapos mong malaman ang katotohanan, nagbalik ka, tinapitan mo lang yung pagsimba. Tinapitan mo lang yung paniniwala mo na mariligtas ka ng pastor kung hindi totoo yun. Ang magliligtas sa'yo, ito mismo. Sabi dito, may supporting verses pa yun. Sa Deuteronomy 4:23 and 28. Meron na sabi sa gawa 17:23-40, hindi naninirahan ang Diyos sa mga bagay na nila ginawa ng tao. Asa na ang templo ng Diyos? Palagay niyo. Ikaw ang templo ng Diyos. Kaya bawal mo sa akin. Kaya kung nabanggit ito, may mga tao na nagbabalak ng mag-suicide, akala nila rest in peace na. Hindi totoo yun.
Nakalagay yan sa 1 Corinthians 3 at saka sa 1 Corinthians 6, kapag nagpakamatay ka, patay kang bata ka. Bakit? Pati kaluluwa mo susunugin sa impyerno. Sabi nga, wala kang karapatan na patayin mo ang sarili mo dahil ang sabi ng 1 Corinthians at saka 2 Corinthians, 1 Corinthians 3 at saka 6 nakalagay mo, templo ka ng Espiritu Santo. Wala kang karapatan na wasakin mo yan dahil parurusahan ka. Eh yung mga kamag-anak natin na nagpaplano ng pagkamatay, ipaabot niya. Mainit sa impyerno. Hindi naman kasi, ano ang mayroon na sa impyerno? Mayroon sa impyerno na uod na hindi namamatay, na kumakain sa laman natin. Pagkamat tayo ay walang kumatayan, kinakain tayo sigo-segundo. Sigo-segundo yun. Pahanggang magpakailanman. At may apoy na hindi namamatay. Iyan ang impyerno. Ngayon, sabi dito, mga uri ng Diyos-Diyosan. Ito, tandaan niyo po ito ha. Ang uri ng Diyos-Diyosan, hindi lamang yung sabi nga, ang nakalagay sa Timoteo, nakalagay doon na ang kalapit ay katulad, hindi sinabing yun lang talaga, katulad ng pagsamba sa Diyos ang pag-ibig sa sarili. Ngayon, sinasabi sa Ezekiel. Sa Ezekiel maganda ito, pakinggan mo mabuti po kung ano ang mga lumalabas ngayon na Diyos-Diyosan. Ezekiel, ito gusto kong basahin sa inyo. Ezekiel 8 yun eh. Ezekiel 8. Amen. Yeah. Hallelujah. Panginoon, salamat. Ezekiel 8, 3 to 13. Sabi dito, basahin ko po. Mahalaga ito. Nakita ko inulat ang ang tila kamay. Hinawakan ako nito sa buhok at itinasakit sa kalagitnaan ng langit at ng lupa. Dinala ako sa Jerusalem. Sa pagpasok sa bagyo, sa gawing dilaga, ay may kinalalagyan ng ribulto na naging dahilan ng paninimuho ni Yahweh. At naroon ang kanilingan ng Diyos sa Israel tulad ng nakita ko sa pangikain ng kapatagan. Sinabi sa akin ni Yahweh, tao, ito na, tao, tumingin ka sa gawing hilaga. Tumingin ako sa pagpasok sa gawing hilaga. Tumingin ako sa altar, ay nakita ko ang Diyos-Diyosan sanhi ng kanyang paninibuho. Sinabi niya sa akin, nakita mo ang kasuklam-suklam na bagay na ginawa ng bayang Israel upang ako'y palayasin sa aking santuario. Higit pa riyan ang ipapakita ko sa iyo. Sa verse 7. Yan. At dinala niya ako sa pintuan ng looban at nang ako'y tumingin, narito ang isang butas sa pader. 8. Nang makagayon, sinabi niya sa akin, anak ng tao, humukay ka ng ganyan sa pader at nang ako'y humukay sa pader, narito ang isang pintuan. 9. At sinabi niya sa akin, ikaw ay pumasok at tingnan mo ang mga masasamang kasuklam-suklam na kanilang ginagawa rito. Yan. Sa ngayon pumasok ako at nakita ko at narito ang bawat anyo ng nagsisiusan na mga bagay at na
kasuklam-suklam ng mga hayop at lahat ng mga Diyos-Diyusan ng mga ang kabahayan ni Israel na nakaguhit sa pader ng palibot. At nagsitayo ang mga sarap nila ang pintong puno, 70 lalaki sa mga matatanda ang kabahayan ng Israel. At sa gitna nila ay tumayo si Zanias na anak ni Safan. Bawat lalaki ay may kanyang pangsuog sa kanyang kamay at ang kamay ng usok, ang kamangyan ay ang anak ay napapailan lang. 13. Sa ito naman, sinabi rin niya sa akin, iyong muling makikita pa ang mga ibang malalaking kasuklam-suklam sa kanilang mga ginagawa. Nang magkagayoy, dinala niya ako sa pintuan ng pintuang daan, ang bahay ng Panginoon na nasa dakong hilagaan, at narito, do'y nanaupo ang mga babae na nag-iiyakan si Tamos. 15. Nang magkagayoy, sinabi niya sa akin, nakita mo, wag ito o anak ng tao, iyo pa muling makikita ang lalong malaking mga kasuklam-suklam kaysa mga ito. At dinala niya ako sa pinakaloob na kalooban ng bahay ng Panginoon, at narito sa pintuan ng templo ang ng Panginoon sa pagitan ng malaking pintuan at ng dambana ay may 25 lalaki na sila'y nakatalikod sa dako ng templo ng Panginoon at nakaharap sa dakong silanganan, at kanilang sinasamba ang araw sa dakong silanganan. Sinasamba nila araw nito, ano niya, na nakasumasamba sa araw. 17. Yan. Nang makagayoy, sinabi niya sa akin, nakita mo, bagay ito, o anak ng tao, magaan bagang bagay ang natunghayan ni Huda, na sila'y nagsisikawan ng mga kasuklam-suklam na kanilang ginagawa dito, sapagkat kanilang pinuno ng karahasan ang lupa, at sila'y nangyari uli upang ihin pala ako sa galit, at narito ang kanilang ialagay sa sanan ng kanilang iloko. Kaya't aking namang gagawin ang kapusupan ng aking mata ay hindi mapapatawad o maghahabag man ako, bagamat sila'y nagsisidaing sa akin, pakinig na malakas na piling, ngayon hindi ko sila hiring. Kapag oras pala, na tayo ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi tayo pakikinggan ng Diyos. Ano sabi niya kay Jeremias? Ang ganda na sinabi niya. Jeremiah 2:27 muna tayo. Sa Jeremiah 2:27, isa pa ito. Tingnan po ninyo kung sino ang gumagawa ito. Jeremiah 2:27. Yung nagsisabi sa kahoy, ikaw ay aking ama, at sa bato, iyong ipinanganak ako. Ika yung bato, sapagkat kanilang ipinihit ang kanilang likod sa akin, at hindi ang kanilang mukha, ngunit sa panahon ng kanilang kabagabagan, ay sasabihin lang, ikaw ay umangon at iligtas mo kami. Iyon ang kanilang sinasabihan, huy, tatay, nanay, iligtas mo kami. Sabi niya sa kahoy, tatay, sa bato, nanay. Ang anak, si Batsete. Hindi ba nakakatawa? Nang sinasamba nila, gano'n, ang tawag nila, itay.
ang tawag ng Mama Mary. E kung buhay si Santa Maria, hindi yan magpapasamba. Dahil Santa Maria, hindi naman yan Diyos. Hinalang din niya. Tapos, kung inyong bumari, pumunta ka sa Quiapo, ang itim ng kanila sinasamba. Pumunta ka doon sa ibang lugar, mukhang itchy. Doon naman sa ibang lugar, iba-ibang mukha. Iyan ba ang ating sinasamba? Humingi tayo ng tulong. Inuulit ko, sabi sa pasyon, ang mga pagmimilagro ay sinasamahan ng demonyo. Kaya magpunta yung mga yan dyan, pinunas nila yung, dalawa lang mga benepisyo niya, dalawa lang yan. Kapag hindi siya nagkasakit ng sipon, kagalo siya. Bakit? Dahil na sinasamahan ng demonyo. Katulad ng filosofi niya ng narinig ko, pastor, sabi niya, okay na, ako pa yung pastor na yung Reverend. Ibawal na sa tawaging Reverend. Isa lang na pwede siya pinanggit at pangalan para Diyos. Sabi niya, maniwala ka sa akin. Kapag gumaling ka, naniniwala ka. Pag hindi ka gumaling, hindi ka naniniwala. Sabi ko, parang Caracross yan. Kapag oras ka ako na nagkana, panalo ako. Pag nag-cross, talo ka. Ang talo mo, talo ka pa rin. Na wala kang pagpipilian. Ang pangyayari, yung mga gano'n na mga nangangarap na pastor na nag-example ng ang tawag mo, nonsense, mga irrelevant. Iba namang, mayroon namang nagkwento na, hinatilan sila ng pusa ng bangus. Maraming case ko narinig yan. Kung sinungaling, hindi ko sasabihin, no? Kung sinungaling nga ng mga ganun, nagpatawag pa ng father. Sabi sa 23, okay mo patawag ng father. Dahil ang tatay mo sa langit na. Ang reverend, isang beses lang ginamit sa Biblia, ginagamit din nila. Kaya ang turo nila, alam mo, sa sermon nila, narinig ko nung kanilang itong nakaraan na ito. Dahil nakikita ko, ano sabi? Umaba na kayo. Ang sabi ng Biblia, huwag niyong likod na siya, do not touch my anointed. Kapag iyan ang kulan, yung tinatawag na power na, andyan, yung seat niya, umaba na kayo, bakit yun ang ituturo mo? Bakit hindi mo ituro ang Biblia? Ang ituturo mo, wala sa Biblia. Ikaw ba totoo? Pinapaganda mo lang ang tinatawag na information mo. Kumaba na kayo. Wala naman nangyayari sa ginagawa nila. Saan ba pa rin sila sama sa Diyos? Papakinggan kayo sila ng Diyos. Mga kapatid, magising na tayo. Magising na tayo. Sinimulan pa lang natin ito. The following weeks, mayroon pang maririnig kayo na napakasensitibo. Kaya kainuna ko yung ano ang tungkulin ng pastor. Ang tungkulin ng pastor ay napakatindi. Kailangan ipahayag namin yung sinasabi ng Diyos sapagkat pag may nangyari doon sa hindi namin sinabi ng tao, mananagot kami. Ang totoo, yan naman na natin tayo. Dahil gusto kong ipaabot sa inyo ang tunay na diwa kung bakit ako naging pastor. Ang tanong ni Malong sa akin, Pastor, bakit ka naging pastor? Bakit gusto mong maging pastor? Matalinong tanong ng bata. Ang sabi ko naman, hindi ko naman talaga ba? Sa una talaga ka ako, gusto ko magyabang. Totoo naman yun, sa una, gusto ko kasi gusto ko rin kumita. Nung mga panahon na yun na kami sa yung baguhan pala noon. May pinanalangin kami dyan, si Roman, Governor Roman, binigyan kami si ITV. Pinagbibita ko na yun. Sabi ko sa doon sa totoong pastor, binigyan kami si ITV, ang sarap pala maging pastor eh. Pagkatapos, nagturo ako sa Makati Health, naku, dami mo pera. Bawat isa nagbibigay. Pag uwi ko sa bahay, dahil hindi ko tinitingnan,
Pag uwi ko sa bahay, para akong pulis, puro pinipig ang pera ko. At kahit 3,000. Sabi ko, sana pala maging pastor. Sabi sa akin, yung totoong pastor, ikaw, hindi ka pastor. Kuwantan ka, yan na, isang ganit na nilalang ng Diyos. Ang sakit ha, sabi ko, bakit? Pinaniwala ka sa akin. Nang pinaniwala ka sa akin, thou shall not use the word God in vain. Huwag mong gagamitin din. Sa para kumita ha, naunawaan ko ang ibig sabihin. Kaya sabi ko, paano ito? Nabautis mo na ako doon sa isa. Gusto ko sana mag-bautis mo sa'yo. Masama ba yun? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi masama ang magpalibaptize ka. Basta totoo ang puso mo at totoo yung nagtuturo sa'yo. Yung mag-inisip totoo. Kasi hindi ko naiintindihan ano ba talaga ang Biblia? Bakit pastor na ako? Ginagaya ko ba yung mga turo ng iba? Bakit gusto ko pakinggan si Davis? Bakit gusto ko pakinggan yung iba pa? Pagdating ko sa man, nagiging apit na ako dahil pupunta ko rin ako sa Exeter. Nagsama sa Els. Tuwa-tuwa ang puso ko. Pero, nagmabasa ko ang Biblia. Diyos ko, ang nakikasalanan pala niyo. Sa ginagawa ko ito. Iyon ang pakikiapit. Nagsama ka sa totoo, sumama ka na sa peke, pakikiapit ko yun. Kaya mga kapatid, inuulit ko, matanda na ako. Matanda na ako at ayaw kong ang edad ko ngayon is 73. Sa 73 na yan, sooner or later, kukunin ako ni Lord. Kaya hindi na ako bibitaw pagiging pastor. Bakit? Dahil kapag bumitaw ako, kukunin ako ni Lord. Meron pa akong plano na yung mga kamag-anak ko, kaibigan ko, kayo, gusto kong mag-alam ng katotohanan. Kaya, sabi ko rin sa Diyos, Mayroon, kung maaari, kalooban mo lang ang mangyari, dumaman mo ba ang aking buhay? Upang magkaroon naman ako ng gantimpala sa harap mo pagdating ng tatlang araw ko. Dahil meron talaga yan, na tinatawag na crown of glory. Pangako yan ng Diyos. At ang iniisip ko, yung mga kulang sa kaalaman, mapunuan man lang at na magkaroon sila ng assurance of salvation. Ang nakakalim sa puso ko pagmamahal. Minsan hindi naman ako kamahal-mahal. Pero ako may pagmamahal sa inyo, sa kapwa ko. Nakikisama ko ng maayos. Dinadala ko sa dito sa lugar na ito, nahihiya lang sila siguro pumasok dito. Baka sila ay biruin. Pero ang totoo, nakasira ko dyan. At tuwing makikita kami, halika dito mag-usap tayo. Magtatanong ako lang sa iyo ganito. Ay salamat sa Diyos, dumating na ako sa iyo ang paghahari ng Diyos. Pero ang tanging pilit ko lang, kung nahiya kaya si Pahanan, ang Biblia, humingi ka sa akin ng aral. Magtanong ka sa sagutin ng Biblia, ibibigay ko sa iyo kasabihan. Panginoon, gusto ko pa rin maglingkod. Masayang-masayang puso ko dahil nakakatulong ako sa lahat ng taong may tiwala sa Diyos. Lalo-lalo na mga kabataan ito. Gusto ko na pagdating ng kagad araw, naniniwala pa rin ako na doon sa pangalawang buhay, magkakilala pa rin tayo. Bakit? Si Lazaro, makita niya yung mayaman, kasi yung mayaman, nakita si Lazaro, na inaaliw doon kay Abraham's bosom. So, nakilala niya, kumain mo si Lazaro kung maaari, at palamigin ang dila mo dahil napakainit dito. Ang ibig sabihin, magkakilala tayo. Maaari, na-renovate na tayo, naging bata pa tayo. Pero ang totoo, yan, mahal na mahal tayo ng Diyos at hinihiling ko sa Diyos. Sa pamamagitan ng mga pangangaral, ay magkaroon po kayo ng buhay na walang hanggan. Magkaroon ng assurance of salvation. Tayo mo po. Yes, hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay na Panginoon.
na binigyan mo kami ng tunay na diwa ng pagmamahal sa iyo. Naramdaman namin, Panginoon, na hindi mo kami iniwan at pinabayaan. Naramdaman namin, Panginoon, ang bawat isang na narito ay nagkaroon, Panginoon, ng napakadakilang pag-asa. Naliwanagan sila sa mga bagay na matagal na nilang gustong malaman. Dahil po, Panginoon, na ang bawat isa sa kanila ay samahan ng Banal na Espiritu upang maibahagi ang katotohanan. Panginoon, at dito, Panginoon, baliutin po ninyo sila ng Banal na Dugo ng Panginoon Kristo upang hindi sila maaaring ahilan ng Diablo at malayo sila sa mga sagunang sakit at karunahan. Basbasan ko na yung kami lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Hallelujah! 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 Amen. Salamat po sa salita ng Diyos. Amen po. Kung bilang naman kasi po tayo kasi mga kapatid ko lahat. Sabi ko na yung mga ginagawa na hindi nagulad. Sama natin sa ating panalangin. Sa oras po ito,
school po natin. Yan, sa pagbabasa. So, sana pagbilabasa natin. Pwede nyo naman siyang i-highlight. Tandaan nyo na lang siguro kung gagamitin yung Bible. Pwede nyo kinuha nyo mag-download ng Bible sa cellphone para, ayun, nasusundan natin. Tapos, 10 o'clock po yung service. Yan, so, yan, kung maaari po, kasama tayo sa Saturday prayer meeting tuwing 6:30. Kasama po natin sa panalangin bawat isa. Kung meron pong mga special or prayer request po, pwede pong isulat sa attendance book. Mas lahat po ng sa lessons natin, upload po siya sa Facebook, pwede niyo siyang balikan doon. So, pwede niyo pong i-follow na. Meron po bang ibang aspects? Alas yung mga bata, yung mga practice mamaya, pwede niyo kumain mamaya, tapos diretso practice na. So, happy New Year po ulit sa bawat isa. Natawagan ko si Pastor Robert. Grabe, close po. Amen. Praise the Lord. Kaya na, ipag-iwan natin ang successful na gawain natin sa araw na ito. At tayo po i-awit na siyempre, let's glorify God. Tugas sa inyo. Sa bawat puso na narito. Ano man po, Panginoon, ang kanilang problema, sakit at karamdaman. Ano man po, Panginoon, ang kanilang mga bagay na hindi nila mo naman. Ibinibigay po namin sa iyo ang aming mga hiling at kasagutan. Panginoon, nais ko po, Panginoon, na magpasalamat sa iyo ng lubos-lubusan sapagkat hindi mo kami iniwan at pinabayaan. Na ibahagi ko, Panginoon, ang lahat ng mga importanteng bagay na iyong kaluluwa. Ama, tumayan po din yung mga tao sa ito. Nahabagan po niyo sila. Ano po, Panginoon, ang kanilang mga
ay hinihiling po ng iyong lingkod, sila pa yung patawarin. Upang makasama namin sa pangahayop, upang makasama namin sila sa lahat ng aming pupuntahan, upang ibahagi yung katotohanan. Panginoon, pinadalangin ko rin po ang aming pong butihing pastor. Saan mo po sinaroon sa buong ng kanyang pamilya, ay pagpapayan ko ninyo ng Banal na Espiritu upang ang lahat ng kanyang pamilya, mahal sa buhay, mga kaibigan, ay magkaroon din ng kapayapaan sa kanilang mga puso. Paspasan po ninyo kami lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Hallelujah.